So ano pang iniintay ninyo sa inyong mga bahay, mga ka-reaction? Ayan na oh. Naglabasan na po ang mga tao at balita ko mga ka-reaction itong si Bongbong Marcos ay nasa Malacanang daw po. Di umano ay nagmo-monitor lang siya ngayon at ayaw na niya lumabas ng Malacanang. Opo mga ka-reaction, marami pong nakapost ngayon sa social media na itong si Bongbong Marcos talagang ayaw na po niyang lumabas ng Malacanang. Ayan po mga ka-reaction. Para, ayan po mga ka-reaction. President Bongbong Marcos has canceled this engagement outside the palace today. PCO Secretary Dave Gomez confirmo. Yun mga ka-reaction. Takot na daw pong lumabas ng Malacanang itong si Bongbong Marcos. Kung ako sa kanya, mag-book ka na ng helicopter papuntang Clark. Oo, tapos mag-book ka na rin ng bakasyon papuntang Hawaii, mga ka-reaction. Takot na daw po si Bongbong Marcos. At ngayon mga ka-reaction ay wala po siyang ginawa kundi i-monitor daw po mga ka-reaction ang nangyayari diyan sa may ayan mga ka-reaction, meron po nakapost dito. Ayan po mga ka-reaction. Marcos Jr. hindi muna tutuloy sa Pocal Luncheon sa Makati habang minomonitor umano ang sitwasyon sa EDSA. Ayun mga ka-reaction, nagmo-monitor po ng sitwasyon sa EDSA si Bongbong Marcos habang nakadiaper. Naku mga ka-reaction, hindi ko po alam kung totoo yun o hindi. Nabasa ko lang sa comment section. Si Bongbong Marcos daw po mga ka-reaction ay nagmo-monitor habang nakadiaper mga ka-reaction dahil naihina daw siya habang nakikita po niya kung gaano karami ng tao. Mga ka-reaction, balita ko hindi lang mga iglesia yan. Marami na daw pong hindi iglesia ang naririyan. Ako mga ka-reaction, yan na po sinasabi natin mga ka-reaction. Grabe na po yan mga ka-reaction. Grabe na po ang nangyayari mga ka-reaction dyan sa EDSA. O yan po mga ka-reaction. Yan na sinasabi natin mga ka-reaction na tuloy-tuloy na po yan mga ka-reaction. Wala na pong makakapigil sa ating mga kababayan na talagang tuloy-tuloy na po ang paglulunsad po ng People Power 3. Nako, People Power 3 na daw po yan mga ka-reaction. Kaya naman talagang itong Sinartate, wala po siyang ginawa kundi magbantay din. Sinartate mga ka-reaction, yung mga kaibigan nating kapulisan dyan, wag po ninyong sasaktan ng mga realista. Nako mga ka-reaction, para hindi na po lumaki ang kaguluhan dyan. Sana naman hindi kaguluhan dyan. Dahil mga ka-reaction, tuloy-tuloy daw po mga ka-reaction ng ayan pa mga ka-reaction. Basahin po natin ang Billionaire News. Breaking news, President Bangag Marcos Jr. did not attend his scheduled engagement on Tuesday morning in Manila. Marcos will also skip the presidential luncheon hosted by the Foreign Correspondents Association of the Philippines. This comes after member of the religious group Iglesia ni Cristo gathered at the EDSA People Power Monument in Quezon City. Nako, nagrereklamo daw po yung gobyerno dahil wala daw pong permit ang kanilang pagwewelga. Ang tanong, nung bang nagnakaw kayo ng bilyon, trilyon, may permit kayo? Humingi ba kayo ng permit sa amin para magnakaw? Ba't kayo nagrereklamo kapag nagrereklamo ang taong bayan na walang permit? Kami kukuha ng permit, kayo pag nagnanakaw walang permit? Mga ka-reaction, si Bongbong Marcos kailangan na mag-resign. Brad, hindi pala kita Brad. Bangag, mag-resign ka na. Lumayas ka na sa Malacanang, hindi ka na namin kailangan. Resign now! Ito po ang kaganapan ngayon sa EDSA mga ka-reaction. Kung ako kay Bongbong Marcos, mag-resign ka na Brad. Wala na, ito na yung simula This is the beginning of the end. Endgame na ito. Resign. Out. Oo. Mag-book ka na ng papuntang Hawaii. Kasi mga ka-reaction, punong-puno na po ang taong bayan. At dito, sinasaluduan po natin ang INC sa pangunguna po nila dito sa People Power na ito, mga ka-reaction, na kudos sa inyo at nawa ang buong Pilipinas ay makiisa na. We are one. Dahil dito po mga ka-reaction, dahil trilyon po ang ninakaw sa atin, wala pong direksyon ng ating bayan, lagana po ang krimen, may napanood na naman ako kanina, binaril yung nasa sasakyan ng riding in tandem. Marami na po mga ka-reaction na nangyayaring hindi maganda sa ating bayan. Wala na pong gobyerno ang pakiramdam ng karamihan sa ating mamamayan. Takot na takot po sila lumabas. Lagana po ang katiwalian, lagana pang mga adik.
at itong ang bangag dyan sa Malacanang, talagang dapat na pong mag-resign. Pakinggan po natin si ate. Tapos, meron po akong ipapalabas sa inyo mga karyasan, importante po ito. Yung tagapagsalita po ng INC, ito po may interview. Unahin po natin si ma'am. Napakaganda po ng sambitla niya dito mga kareaksyon. Ipakita po natin na iisa po ang ating layunin. Sana po wag po kayong tumahimik lang po sa inyong tahanan. Sumama po kayo sa amin. Hanggang mamaya po, hanggang kailan po tayo tatagal dito. Ipakita po natin yung ating pagkakaisa. Mga naninimuno po sa ating bansa, parang awa na po ninyo. Kasi po, kawawa naman po yung natin, naiyak pa ako. Kasi kawawa naman po yung sambayan ng Pilipino. Kawawa po yung mga kabataan. Tayo po, patanda na, pawala na po tayo. Paano po yung mga bata, yung mga anak po natin na nangangailangan pa po sa sambayan ng Pilipino po? Kung hindi po tayo kakilos, kung hindi po ngayon, kailan pa? Paano po yung mga mas maliliit pa pong bata? Pag nalugmok na po tayo sa mga kaguluhan, wala na pong kapayapaan. Paano po yung mga batang aasa po sa atin? Kaya sana po, alin na po kayo, pumunta na po kayo, lumabas po kayo yung tahanan. Huwag po kayong matakot. Kuya Nelson, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy pa rin itong pagtitipon ng mga membro ng INC dito sa pangagi ng EDSA White Plains Avenue sa Quezon City. At kanina nga ay dumating din ang ilang pulisya natin at patuloy pa nga na nagde-deploy ng mga PNP mula sa NCRPO at QCPD upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan na isinasagawang pagtitipon ng mga membro ng INC. Mula rito sa Quezon City para sa 100% Jimpiano. Jimbo, ano na lang, so, yung northbound, nakakadaan pa ba ang mga motorista sa lugar na yan? Yes, Kuya Jen, itong bahagi ng northbound lane sa may EDSA, kung saan naririto nga tayo ngayon, yung isang linya binuksan na nga sa mga motorista upang sa ganun ay makaraan itong mga biyahero na papapunta rito sa may bahaging northbound. Yung flyover, may mga tao ba doon o yun ay mas mabuti, mag-flyover na lang sila? Kaya hanggang sa mga oras na ito, minomonitor din natin yung part na yan dahil hindi tayo makaalis dito. Medyo masikip na nga rin. Pero sisikapin natin maya-maya, makarating tayo doon sa flyover upang matiyak natin kung gaano na nga yung dagsa ng mga tao sa mga oras na ito. So sa ibig mo sabihin, yung bugso ng tao, saan sila nakapwesto ngayon? Anong lugar ng EDSA? Andito sila sa may bahagi ng EDSA, northbound lane sa EDSA, sa White Plains Avenue sa Quezon City, Kuya Jen. Ay, doon sa may People Power Monument area. Yes, Kuya Jen. Yes, Kuya Jen. Ayun. O sige, salamat, Jimbo, ha? So yun po. Yung southbound naman daw po, yung galing Quezon City, papunta ng Makati, Pasay, wala namang problema. Northbound at saka yung White Plains ay mukhang masikip na po ang biyahe ng mga motorista dyan. Kung kayo po ay nakikinig ngayon, ay kung po pwede po, umiwas na lamang kayo sa nasabing ruta. Yeah. So mga kareaksyon, ito na po yung interview o statement po ng tagapagsalita po ng iglesia. Pakinggan po natin mga kareaksyon, ito na po. Tulungan po at dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan
at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, Ka Edwin. Maraming salamat po. Abangan pa po ang latest sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Dito lang po sa Net2. So mga ka-reaction, gusto ko pong iparinig muli ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta bago po tayo tumungo sa ating mga reaction ngayon. Ito po mga ka-reaction. Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit, kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin
ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, wag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Nako po. Ako kung ako ay Bongbong Marcos, mag-resign na eh. Oo, wala na. Wala na eh. Resign. Ito po ang palabas ng mga bangag, meron daw na napak. Na nakakatuwa po sila mga ka-reaction. Tingnan nyo ha. Oh, yan ha. Tingnan nyo. Yan kunyari, alam po ninyo yung mga ganyang galawan para matakot yung mga taong bayan na pumunta dyan. Kasi inaaresto daw po nila mga ka-reaction. Puro katarantaduan ang alam ng administrasyon ito mga ka-reaction eh. Oh, yan mga. Tingnan nyo. Oh. Ayan di ba? Pero walang nangyaring ganyan ha. Sa nakaraang mga rally, walang nangyaring ganyan. Sa rally lang ng mga iglesia, rally ng mga DDS, may nangyaring ganyan. Hindi natin kasama yan. Ayan tingnan nyo. Di ba? Para masabi nila na magulo yung rally. Magpapalabas po yung mga trantado, mga ganyan pong, mga style po nila yan, mga karyaso, na po tayo maniwala dyan. Hindi po natin mga kasamaan yan. Ayan gagawa-gawa kayo ng history, ayusin nyo ha. Ayusin nyo ha. Di ba? Tingnan nyo. Di ba? Ayusin nyo ha. Makapagtawanan kayo ng taong bayan, bandang uli mga ka-reaction, meron daw na napak. Di ba? Pero nung mga rally po ng mga makakaliwang grupo, walang ganyan. Nang babato na, wala. Tapos dito, meron daw na aresto na ganyan. Katarantaduan na. Style nyo, bulok. Huwag nga kami. Mga ka-reaction, pakinggan po natin si Torre naman dito sa interview po ni Manong Ted Filon na kung saan mga ka-reaction nagre-reklamo po na bakit daw walang permit nagrally. Kahit umulan pa dyan, kahit ano pa mangyari dyan, tuloy-tuloy na yan. Ito po mga ka-reaction ha. Samantala, bahagyang bumaba ang pwesto ni Pinay tennis star Alex Ayala sa World Rankings. Alright. Papasok bilang world number 32 si Ayala sa Wimbledon na magsisimula po mamayang gabi. Mas mababa ito ng 2 pwesto sa ranggo niya noong isang linggo. Makakalaban ng 29th seed na si Alex Ayala ang pambato ng Mexico na si Renata Zarazua. Nasa antipuli niya ngayon si General Manager Nicolas Nako po. MMDA. Good morning po, General. Good morning, Sir Ted, at good morning sa inyong mga tagapakinig. Opo, sir, how do you solve this problem now sa EDSA? So far po, paano po ninyo mariresolve itong blockade na nangyayari Nako! sa bahagi po northbound at southbound? Sir, may close coordination naman ang MMDA, PNP, LGU, at iba pang mga concerned agencies para masolve natin itong situation natin. Nakikita po ninyo sa screen natin mga ka-reaction ngayon. Napakaraming tao mga ka-reaction. Kahit umuulan po mga ka-reaction, punong-puno na po yung EDSA Shrine. Ayan, napakaraming tao mga ka-reaction. People power na talaga ito. Opo, so paano po yan, sir? Sila po daw walang permit, sabi po ng MMDA. So how do you solve that? Pag-uusapan po ngayon, sir, at saka meron namang mga gumagawa na ngayon. May mga trabaho may mga pag-uusap ng ginagawa regarding this matter. Okay, meron po, do you call that negotiation? Yes, sir. Hindi lang naman MMDA ang gumagalaw dito. Andyan ang PNP, andyan ang LGU, at andyan pang iba mga
iba pang mga agencies natin. Opo. Sir, paano ho kaya ngayon? Kasi yung tukod Nasaan si John pag- Vic? yung northbound, pagkahaba-haba na, ang binabanggit po ng aming mga kagawad doon sa field, nababarhan nga po halos, no? Yung lahat ng lane except po yung bus lane na lamang. Kayo ho bilang MMDA General Manager, paano po kaya? How soon can you free the area ng mga balakid? In coordination with the DOTR, mag-a-adjust na kami ina-adjust namin ang mga bus lane barriers para ma-accommodate ang iba pang mga sasakyan na gustong dumaan dyan. Sa atin ngayon dyan kasi binabalanse natin ang pangangailangan ng mga protesters at ang mga ilangan naman ng public in general. Opo, sino ho bang grupo ito ang ngayon po ay nandidiyan nga at mukhang dumarami po at nananawagan pa yung iba na magtungo diyan? Inaalam pa ho natin, sir, I think the intelligence aspect, sir, at saka yung mga assessment na ganyan, pwede nating i-direct pa sa PNP para mas sigurado tayo sa ating impormasyon. Pero sir, sa ngayon po, pati po yung pong southbound ay apektado kasi daw po ginawang paradahan nung mga dumadalo dyan sa pagtitipon na iyan. Paano po ang resolusyon doon? Ganun din po, sir. We are going to clear the area kasi hindi naman talaga dapat na mabarahan ng EDSA kasi kahit sa ano pa mang situation, no parking talaga ang EDSA. So, dapat respetuhin natin yan. At nananawagan din naman kami sa lahat ng mga concerned na nangyari rin naman. May protest din naman last Sunday, last weekend, hindi naman nangyari ang ganyan. So, we do hope and pray na laws will be respected. Maririnig natin ang bawat side. Pero at the end of the day, ang common good ng publiko ang dapat naman ay. Opo, when you say common good, that will be opening EDSA to the motorist. Kailangan po yun. Sapagkat itong pagsarado ng EDSA, hindi talaga uubra. Kasi ito yung nakaka-apekto hindi lang sa mga taong nandyan sa EDSA, kundi sa buong bansa yan. Dahil ekonomiya ang tatamaan natin dyan. May nagtatrabaho po at hindi po pwede namang magsara ang gobyerno at hindi magsasara ang mga business dahil may nagpo-protesto sa EDSA. Okay. So who is now the main man para po sa lahat ng ito? Yung pag-uusap, koordinasyon para po ma-clear itong EDSA. Well, ang MMDA po ay bahagi lamang ng isang mas malaking makinarya ng gobyerno. Kami ay nagbibigay ng tao at mga equipment para sa kung ano man ang mga desisyon at kung paano po ang diskarte sa pagbubukas ng EDSA. Meron pa hong mga reports ngayon na may mga dadagsa pa diyan. So far po, how will you manage that as General Manager po of MMDA, sir? Well, ang MMDA ang MMDA nire-respeto ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang pagtitipon. Pero kasabay nito, andyan din ang tungkulin namin sa pananatili ng ligtas, maayos at gumagalaw ang daloy ng trapiko sa EDSA para sa lahat ng gumagamit dito. So, kami naman ay gagalaw as part of the bigger machinery of the government. Inyo na ho bang nakausap po si Secretary John Vic Remulla or si Chief PNP Nartates on this? I think sa level ni Chairman po yan, kung sila ho ay nag-uusap na. Pero sa ngayon po, sir, kayo po, will you be on the ground mismo sa pagpapatupad po ng inyong mga tauhan doon sa binabanggit ni Chairman na towing? Opo, if it's necessary that babaan natin sa ground yan, gagawin po natin. Ang sa akin po ay nandito tayo sa command center para mag-monitor dahil mas malaki ang nakikita natin dito at mas marami ang mga aspeto ng operation na nakikita natin. Opo, paano po kapag may resistance doon po sa towing na gagawin ng inyong mga tauhan? Andiyan naman po ang security forces natin. We'll be doing it not as MMDA alone, kundi kasama rin natin ang PNP po. Opo, so sir, sa ngayon po, nandiyan kayo sa command center. So meron kayong mga video ng actual situation. Nasaan na po ang tukod ng traffic, both lanes, both directions? Medyo mahaba-haba na ho. Medyo abot na tayo hanggang sa malayo-layo na ho. Haba-haba na ho, sir. Basta ang bottom line is inaayos na natin ito ngayon. Opo, umabot na ho ba hanggang dito po sa Makati yung tukod ng northbound, sir? Abot po yan, sir. At saka sa south naman, sa timog po. Nasa timog na po tayo. Okay. Medyo mahaba-haba na ho talaga. Opo. Yun ho bang, kita niyo ho ba sa inyo pong command center kung meron na po nangyayari talagang towing o hanggang ngayon po wala pa rin?
Nagpo-posisyon pa po tayo. I see. So, hindi pa po, paano po, tingin po ninyo, Chairman, how long will this take? Gaano pa kayo ito katagal? Kasi po, ngayon, ito na nga po ang feedback ng publiko, no? Dito po sa nangyayari nga pong storbo sa mga bumabiyahe dyan po sa kahabaan ng EDSA. Well, ginagawa natin ang pinakamabilis na gawain natin, ano? Pero kaya nga pinapayuhan namin ang mga motorista na iwasan muna ang apektadong lugar. At kung maaari, sundin ang mga traffic advisories natin kasi naglalabas na tayo ng traffic advisories, mga rerouting natin. Andyan ho sa ating Facebook page at sa iba pang social media pages ng MMDA. Tapos, siyempre, maglaan na lang ng konting karagdagang oras sa kanilang biyahe at magbaon ng maraming pasensya. At binabalanse po natin ang lahat ng mga interes na gumagalaw ngayong umagang ito. Opo. Hindi niyo ho ba ito naulinigan ng MMDA? Wala po kayong tinanggap na report na mangyayari po ito today? Pwede pong itanong na lang natin sa mga security forces natin kung ano ang mga preparations regarding this matter. Kasi wala naman kami sa posisyon. Although ang MMDA, siyempre, may advisory tayo at kagabi pa medyo nagpo-position tayo ng mga assets natin para mag-react kung if ever na may mangyari ng ganito. At in-expect naman natin na may mangyayari nga, kaya nandito tayo. So kagabi pa po, natunugan niyo na po ito? May mga warning orders po. May mga naririnig tayo na pwedeng may mga indicators na may mangyayaring ganito. So, nag-prepare din naman tayo. Opo. Bakit po hindi napigilan ito kung gantong biglaan po na pangyayari kayang ito, General Manager? Sir Ted, yan may salary rate. Okay, opo. Sir, meron daw pong pagtitipon doon sa may bandang Liwasang Bonifacio. Meron pong concern yung iba na baka magmarcha ho naman yung mga nando doon papunta dyan sa EDSA. How will you manage that kung sakasakali? Ganun din, sir. All over Metro Manila actually, pati na ang ating mga nasa Region 3 and Region 4 ay minomonitor na ho natin. Kaya lahat naman po yan ay sana naman ay maagapan. At laging tandaan ng ating mga kababayan. Pilipino tayo lahat. At tayo ay may mga kanya-kanyang puro-puro. It is always good to agree to disagree sa mga bagay-bagay. Pero ang bottom line, pantayan natin ang common good. Talagang dapat ang manaig ang interes ng sambayan ng Pilipino. Opo. GM, kaya ba ho itong ma-resolve ng gobyerno within the day? Wala po tayong... Ako po, sir, wala pong idea regarding that matter. Pwede po bang itanong na lang natin sa mas nakakaalam ng mga ganong... Nako po! Siguro sa akin. Okay, sige po. So kami po itatawag ulit mamaya po, no, Chairman, GM, kung sakasakali po na meron kayong mga informasyon concerning po sa nagiging galaw na inyong mga tauhan para po dito sa binabanggit ni Chairman Artes po na towing ng mga nandidiyan po na nakaparada mismo sa EDSA. GM. Yes, sir. Sige po. Opo, salamat po na marami. Thank you. General Manager po yan ng MMDA. Nako po, kinakabahan na po. Dahil baka hindi na po alis ang mga tao dyan. Kaya na umuulan mga kareaksyon, ha? Grabe na, ha? So yan po ang kaganapan ng mga kareaksyon. Ito po ang pinaka-latest na kaganapan dyan sa may EDSA mga kareaksyon. Napakaraming tao po mga kareaksyon. Grabe. Grabe po ang tao. Napakarami mga kareaksyon. Medyo mahina nga lang po ang signal ng ating kaibigan. Pero mga kareaksyon, ganyan po ang nangyayari ngayon dito sa may EDSA mga kareaksyon. Talagang lalo pa pong dumarami ang mga tao habang lalo pong dinadagsa ng mga tao ang lugar mga kareaksyon. Ayan po mga kareaksyon. Sabi po nila 500 lang yung tao, 200 lang yung tao mga kareaksyon. Pero hindi ako naniniwala eh. Ayan mga kareaksyon. Ito po yung aerial view. Ayan po yung aerial view. Nilalagay ko po dito sa ulo ko, nasa taas ko. Ito po yung aerial view. Ganyan po karami ng tao mga kareaksyon. Pero nakikita po ninyo mga kareaksyon, patuloy po ang pagdagsa ng tao sa may EDSA at balita namin mga kareaksyon, wala na pong uwian to. Tuloy-tuloy na po to mga kareaksyon hanggang bumaba yung mga bangag, mga magnanakaw. Kailangan mapababa muna natin ang mga magnanakaw tsaka mga bangag yan. O, di ba? Kailangan na nilang mag-resign mga kareaksyon.
At balita ko mga kareaksyon, talagang hindi na po nila alam, marami na daw po naihi sa kanilang mga salawal. At palagay ko itong si Bongbong Marcos nag-diaper na daw po mga kareaksyon. Ayan po mga kareaksyon ng kaganapan sa may EDSA, sa may actually mga kareaksyon, meron pong naganap daw na nanuntok daw yung dalawang tao, ng gulo daw, ganon, ganire. Gumagawa po sila ng parang sarswela o istorya na hindi po kinakagat ng taong bayan. Wala pong mananapak dyan, wala pong mananakit sa mga realista dyan. Yung nanapak na realista, ikulong nyo yun, hindi natin kasama yun. O, di ba? Kung magpapakawala kayo ng mga tratado, ayusin nyo dahil hindi ka panipaniwala yun. O, ayan mga kareaksyon, ha? Kaya mga reaksyon, tuloy-tuloy lang po dumarag sa mga tao. Balita po natin, 1 milyon po. Aabutin po ng 1 milyon ng mga tao dyan bago po maggumabi ngayon. At pala sa balita po namin, tuloy-tuloy na po yan. Tuloy-tuloy na po yan. At yung pagkain ipapadala ni Manong Chavit, narinig-rinig ko, marami daw pong pagkain na darating dyan. Kaya yung mga pupunta ng rally, wag daw po kayong mag-alala mga kareaksyon dahil marami pong pagkain dyan, maraming inumin, hindi po mawawalan ng pagkain dyan mga kareaksyon. Kaya naman mga kareaksyon, ayan po mga kareaksyon, patuloy po ang pagdagsa ng mga tao sa may EDSA Shrine, patuloy po ang pagdagsa ng tao mga kareaksyon sa liwasang Bonifacio. Kaya mga kareaksyon, hindi po totoo yung sinasabi ng mainstream media na dadalawa lang, 300 lang, 500 lang ang mga realista. Nakikita po niyo sa bandang ibaba ng aking screen, ng ating screen, nandyan po ang aerial shot. Yung aerial shot ng mga kareaksyon ay umigit kumulang na daw pong 200,000 sa oras pa lang na ito, umaga pa lang mga kareaksyon. May 200,000 na daw po ang nandyan mga kareaksyon. Kaya patuloy pa po ang pagdami. Kasi parang hindi lang po iglesia yan mga kareaksyon. Tuloy-tuloy daw po ang pagdating ng mga tao na talagang dinudumog na po ang lugar na yan at wala na pong magawa ang mga pulis kung hindi manood. Ang mga pulis po ngayon sila po ay parang mga mga anong tawag doon, audience. Paano mo nga naman na babantayan ng 1 milyong Pilipino maya-maya? Pagdating po ng gabi, mga kareaksyon, balita ko, lahat po ng mga nagtatrabaho ay parang didiretso niya dyan at marami na daw absent sa kanilang mga trabaho para lamang mapagtagumpayan na po natin at magtuloy-tuloy na po mga kareaksyon ang hinihingi nating hustisya sa nangyaring nakawan po dito sa flood control mga kareaksyon. Ayan po mga kareaksyon, nakikita po niyo sa bandang ibaba mga kareaksyon, ang aerial shot habang nakikita po niyo sa bandang taas, ang masasabi nating actual na footage dyan sa may baba mga kareaksyon. Pero makikita po natin patuloy po ang pagdami ng mga taong uma-attend po dyan sa may rally mga kareaksyon pinatay daw po yung smart. Pati po smart tinanggal daw. Okay. Okay, kabayan, okay. Ayan po mga kareaksyon, nakikita po ninyo ang aerial shot na sa ilalim. Aerial shot na sa ilalim. Ayan po mga kareaksyon ng actual na kuha ngayon. At yung mga mainstream media, kinakalat po nila, 200 lang daw po ang mga realista, 300 lang, 500 lang. Tapos yung mga kapulisan na riyan na po mga kareaksyon. Alam ko ang sa puso't isip ng mga kapulisan na ito mga kareaksyon ay magtuloy-tuloy na para mabago na po ang ating gobyerno. Wala po silang magawa dahil trabaho po nila yan na protektahan tayo. Hindi po natin sila kaaway. Kaya mga kareaksyon yung nakita po ninyo na inaresto daw nila di umano 2 na nanapak. Balita ko mga kareaksyon sila po ay mga dilawang pinklawang umaalingasaw na gusto manggulo dyan. Pero welcome din po naman yung mga dilawang pinklawang umaalingasaw pero hindi daw po sila pupunta dyan kasi ayaw po nilang katotohanan at katuwiran mga kareaksyon. Ayan mga kareaksyon, nakikita po niyo yung aerial shot sa ilalim. We are one. Ayan mga kareaksyon. Kaya mga kareaksyon dito makikita po natin talagang wala na. Ito po sinasabi nating endgame.
simula na po ng katapusan nito. At alam ko mga kareaksyon, tuwan-tuwa na rin mga kareaksyon ang mga kapulisan kung mangyayari mga kareaksyon ay magtutuloy-tuloy po ito mga kareaksyon. Nako, yan na po sinasabi natin mga kareaksyon. Oh. Napakalupit po nangyayari ngayon dyan sa may... Oh. Media yan? Sino media nagsasabi? Ayun, dito kayo. Kita kayo. Salamat. Kinuha po ng yung seminar. Yung mga nanggugulo Ano pa masabi niyo, kuya? May naligaw lang na ng gulo kanina. May naligaw na ng gulo? May nanggulo ba? Ha? May nanggulo? Meron po. Pero hindi naman po kaanib sa iglesia po yan. So ano yan, nanggugulo lang talaga. Buti, Hindi naman po kami magulo eh. kaya nga hindi naman kayo naghahanap ng away eh. Tignan nyo, nung nadampot yung mga nanggulo kanina, pumayapa na. May nadampot pala talaga. Oo, meron po. Ayun. Bali, 4 po yung nakita namin ng pusata. Pinakawalan po siguro ng mga piklawan yun. Ano po kuya? Parang hablot yata ng baril yata, maghahablot sana ng baril. Pero hindi po sanay po namin yun. Sa palagay niyo po kuya, sa palagay niyo po, ilang bilang po itong mga kaanib ho ninyo? Hindi ko po alam. Sa distrito na lang po natin basihan. Kasi may parating pa po eh. Sa distrito na lamang po, ilang distrito ho kayo? 36 district po yan. 36? Hindi, sorry. Sa isang distrito namin, 36. 36? 36 po tayo. Sa distrito natin, 36 tayo. 36 na lokal. Oo, na lokal, tama. 36 na. Hindi po namin alam yan. Hindi niyo po tansya? Hindi po pare-parehas. Hindi pare-parehas. Ipagpalagay na lang po natin sa isang distrito, merong mga kaya po ba 10,000? Ay, gito eh. Mahigit po ano? Templo Central po, 10,000 na yun. Templo Central. Yung kalapit pa na lokal ng templo. Hindi lang. 10,000 lang templo. Hindi 7,000 ang capacity po. Kita mo na. Nasabi natin na sa mga 100,000 yan. Yung Templo Central na yan, ano? 100,000 yung Templo Central na yan. So, ipagpalagay nating eto sa Templo Central pa lang to. Hindi pa dumating yung mga nasa iba't ibang distrito. Tansya ko nito, nasa abot mga 500. Subscribe po kayo sa Pambansang Loyalista mga kareaksyon. Mga kapatid. Sana po, higit pa ang makapagkaisa. Ayun. Yan. Ito po ay panawagan at rally. Peace rally po ito ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Ano ho? Kuyang. Ayan. Ilalakad ko po kayo banda doon mga kababayan para gandang umaga po. Saan lokal po kayo galing kuya? Bagong Silang 5. Ilang lokal po meron dyan sa Caloocan? Caloocan North po. Kung hindi ako nagkakamali, mga 18 yata o 20, gano'n. 20 lokal. Isang distrito ho yan. Sa distrito na po. Ayun, yung isang distrito na yun, tansya ho ninyo, ilang bilang ho nun? Nasa mga 100, mahigit? Hindi po. Ganun. Hindi ganun. So, masyado po kuya. 100,000 o 50,000 na lang. Sa lokal po namin, isang lokal lang po, kami, kulang-kulang 5,000 po. Pakita mo na. So ipagpalagay na lang natin bawat lokal 5,000. Marami na rin yan ha. Ilang lokal ho kayo? 20 na lokal sa 5,000. Di madami na ho nun. 10 lokal, 5,000 bawat lokal, ganun po karami. Yung pinanggalingan lang ni Kuya ha. Hindi pa po kasama yung mga narito sa paligid mga kababayan. Ganyan po karami ang puwersa ng mga Iglesia ni Cristo na dumalo ho rito. At may paparating pa di umano mga kababayan. May paparating pa na mga kaanib
Iba, yung iba ho, yung nakausap ko po yung iba kanina doon sa dinaanan ho natin. Nasa galing silang Nueva Ecija, galing silang Pampanga. Ang lalayo ho pa ho ng pinanggalingan nila. Yung bilang ho ng mga kapulisan dito, kung napansin ho ninyo sa mga nagdaang rally ho ng mga DDS, mga kaibigan nating DDS, mas dihamak na mas marami po ang bilang ng mga kapulisan. Pero ngayon, naging barya lamang po ang bilang ho nila. Dihamak po na mas marami ho talaga ang mga kaanib ng iglesia. Ayan po ang kanilang bandera, mga kababayan. Ayan po. At ito yung mga bus na ito, nakikita nyo yung mga bus na kulay light blue. Meron bus po ito ng Iglesia ni Cristo. Ayan po. New Era University po. Ayan, New Era University. Wala bang sigaw ng isang bagsak na VR1 dyan? Wala bang VR1 na sigaw dyan? Pampabuhay ng dugo? Ayan, New Era University po, mga kababayan ito. Ayan. Ito mga bus na ito. At hindi lang po bus ang narito. Doon po sa dinaanan natin kanina, napakarami hong mga van. May nagsasalita na ho. Silipin ho natin banda rito, mga kababayan. Silipin po natin banda rito. Pati sa kabila ho, may ingay no? Ayan o. Ipakita ko lang ho sa inyo ha. Yung kabilang kalsada na ho yan, mga kababayan ha. Kabila na ho yan, ayan o. Puno na rin po sa kabilang kalsada. VR1, sisigawan po ng VR1 dyan, mga kababayan. Kasama yan. Parang yung sabi ng kabila na yan. Ayan, tutugtog tayo. Yung kabilang kalsada, ano yan? Ito nakikita niyo pong pader na ito, mga kababayan. Ano ho yan? MRT. Pero yung kabila, yan. Piniwestuhan na rin po ng mga kapatid nating iglesia. Ayan, sisigawan ho ng VR1. Tumungtong na ho tayo para makakuha ho tayo ng magandang signal. Muhuga-huga. Aba, taping, recorded lang yung nagsasalita? Meron ng speaker talaga? Yun nga, speaker na talaga yan. Dadating kaya si Kadante? Oo. Naglabas na ng video eh. Sana dumating Wala namang program na inilabas. Walang. Pwede po ba kayo makausap? Okay lang po ba? Di yung tanong ko lang kanina. Ayan, sisigawan na po. Kuya, pwede po, okay lang. Ayan. Okay, Kuya, sa tansya ho ninyo, gaano po karami ito? Hindi ko alam kung anong estimate ng kapulisan. Kapulisan pa, Sila Pero sa mga nailabas po na balita mula po sa inyo, sa estasyon ng Net25. Wala pa po akong nakikinig na kung ilan. Alam ko lang ko sa balita, mga sabi sa GMA last sa
Eh, 1,000. Ewan ko lang, kanina pa yon. sa lokal ho ninyo, ilan ho ba kayo? Ay, hindi ko po, individual po ako, pumunta lang. Individual ho kayo. Okay. Crowd estimate dito. Hindi ko alam, Hindi niya rin po alam. Tanungin yun, hindi ko po talaga alam. Sila po nakakalam ng crowd estimate. Sige. Salamat po, kuya. So, ayun po, mga kababayan, hindi po makuha ni kuya yung tansya. Kung gaano po karami ang bilang nila. Kumunti ho ang bilang ng pulis, sa dami ho ng mga kapatid. Ayan ho, pati nga sa kabila ho. Paano kaya tayo makakapunta ron sa nagsasalita na yun? Maluwag ba dyan? Maluwag? Sagot! Ayan po yung kabila, mga kababayan. Dito naman po sa kabilang banda, ayan ho, napuno na po ng mga nakaparadang bus. Mula po ito doon sa MRT ho ng Ortigas, mga kababayan. Kasi nag-MRT lang po kami papunta rito. Hindi na po kami nagmotor. Kita nyo naman kanina yung mga motor, hindi na nga po makausad sila. Nalak na po sila, nasarado na po sila. Ngayon, naglakad po kami mula po doon sa istasyon ng Ortigas hanggang dito. Napansin ko puro mga sasakyan, service ho ng mga dumalo ng mga kapatid sa iglesia. Kanina ho, mga kababayan, kaya lumabas tayo dun sa pwesto natin yan. Nariyan ho tayo kanina sa ibaba ng, nariyan po tayo kanina sa ibaba niyan. At nakakurdon, mayroon pong barikada na piling-pili lamang po ang makakapasok. So nariyan po tayo kanina, kaso nawala ho yung signal. Yung mismong pinaka-data o signal ng Smart, nawala ho, bahagya kanina, hindi ho natin alam kung ano nangyari. Buti na lamang ho, meron tayong isa pang cellphone, isa pang SIM card na malakas din. Dito, yan po ang gamit natin. At sana okay ako dyan, okay ba signal natin dyan? Hindi ko po makita ang comment ninyo. Pupunta po tayo rin mismo mamaya sa mismong entablado. Itong yung kalsada ng mga karusel, mga kababayan, dito na po dumadaan yung mga halo-halong sasakyan na. Hindi, di ba, dati lang ito, pang karusel lang na ito na bus ang dumadaan ho dito. Ngayon hindi lang ho ang mga bus na, kasi nga na-stuck na ho dun sa dulo Ito naman po mga ka-reaction, pakinggan po natin ang mainstream media at itong si Torre sa kanyang reaction. Dito talagang galit na galit po itong mainstream media na ito na bakit bigla nagkaroon ng napakalaking rally. Nung Sunday, nung 28 ba yun, tama?
nanawagan na yung White Ribbon, walang pumunta. Nilangaw yung rally. Ngayon, nagulat sila, talagang biglang napuno po yung People Power Monument tsaka yung Liwasang Bonifacio. Pakinggan po natin mga ka-reaction, talagang gigil na gigil po itong mga dilawang pinglawan na ito. Siguro yung PNP, kausapin na natin yung dating PNP chief na ngayon po ay General Manager ng Metro Manila Development Authority, si GM Nicolas Torre III. Magandang umaga po sa inyo, GM. Si Alvin po ito. Sir Alvin, good morning at good morning sa inyo mga tagapakinig. Kayo ho ba'y nagulat at bigla na lang may malakihang rally pala dyan sa EDSA Ortigas? May mga naririg-dirig tayo at ito nga ay natuloy na nga. Yes po. Paanong diskarte, GM? Kasi ngayon, nakakabala na po eh. Ang dami na pong naabala. May mga papasok po sa opisina. Ay dahil Martes po ngayon. Paanong diskarte ng MMDA? Di ba? Nakakabala daw. Hindi, gustong-gusto ng taong bayan yan eh. Oo, gustong-gusto ng taong bayan na talagang dapat may mapanagot na sa pagnanakaw na ginawa nila sa flood control. Nagsimula lahat yan doon sa maanumalyang budget noong 2025 na ibinulgar ng Pangulong Duterte at yun nga, pinahuli ang Pangulong Duterte dinala sa dahig. Ito naman si Senador Rodante Marcoleta, siya yung nangunguna sa Blue Ribbon na tinanggal at ngayon ikukulong, di ba? Well, una po ay nakikipag-ugnay tayo sa security forces natin, kung sa PNP at sa AFP, kung paano ang gusto nilang diskarte dyan at liaisoning at kausapin ang ating mga nagrarally. Pero sa ganang MMDA ay nag-a-adjust na kami ng mga barriers natin at basta binibigyan natin ng, gusto nating bigyan ng free egress itong mga hindi naman kasali sa rally. While nire-respeto natin ang karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang mga saloobin, ang sa atin lang ay sana ay huwag naman maabala at maantala ang iba namang mga kababayan natin na hindi naman kasali dyan at gusto lang naman ay makapunta sa kanilang mga trabaho ngayong araw na ito. Tama po yan. Ano po? So gaano na po katindi ang abalang dulot ng pagkilos na ito sa ngayon? Kasi kanina may reporter na po kami dyan, tumukod na po eh. Ngayon, habang nag-uusap tayo, 10 minutes before 7 in the morning, gaano katinding abalan na po ang idinulot niyan? Sa tingin po ba ninyo mga ka-reaction, kayo mga ka-reaction, sa tingin po ba ninyo, abala ba yung dulot ng mga narelista? I-comment po niyo sa comment section. Sa tingin po ba ninyo abala o dapat lang na nating simulan at tapusin ang katarantaduan na nangyayari sa ating gobyerno, mga ka-reaction? Paki-comment nga po sa comment section. Mabigat-bigat na po at medyo mahaba-haba na ang traffic at abot na sa iba-iba pang mga areas ng Metro Manila. Kaya gagawa natin ng paraan at dalawang bagay yan, pakipag-usap at pagkatapos physical na mga tulong dito sa mga barriers natin dito sa EDSA. So dapat po, ang ideally, wala dapat bakit ba siya nabarahan dahil sa tao o nabarahan dahil pinarkingan nila yung gilid ng EDSA, GM? Mga van kasi ang gamit-gamit nila eh. So, iniwan nila doon kanina sa EDSA sa harap ng Corinthians Gate. At doon nagsimula ang pagbagal. Sa ngayon, nung magbagal na, ang mga tao naman ay naglakad na sa kalsada, kaya lalong bumagal. Kaya yun na nga, kailangan nating maayos at maalis muna yung mga illegal parking sa EDSA dahil hindi naman talaga pwedeng barahan natin ang EDSA. Pero yan, kaya na ng nasa puder na ng MMDA GM, ano? So, tatatanggalin po, yan ang diskarte, tatanggalin yung mga nakahambalang na mga, o kahit nakapark na mga sasakyan, kahit maayos pa yung parking mo, hindi pwede dapat nagpa-park sa EDSA. Wala po talaga sa EDSA. This will be in coordination with the other government agencies, ano? Tingnan natin kung ano ang, kasi may mga direct talagang naatasan dyan na maglayas sa kanila. Ang liaisoning dyan is nasa ibang agencies kasi. So, kung ano man ang magiging desisyon, kung tatanggalin, andyan ang equipment sa amin, andyan ang manpower, pwede namin kaagad execute yan. Opo. So sa ngayon, GM, nasang state? Meron pong balita na kumakalat na mga ka-reaction 500 tao lang daw. Di ba? Iba-iba na po ang kinakalat ng mga bayarang media, mga ka-reaction. 500 tao lang, ganyan, konti lang yung mga nag-rally at ngayon mga ka-reaction ay umuulan ng malakas.
sa lugar po ng mga rallyista, pero nakuha po nating balita ay kahit na umulan po ng napakalakas ay hindi po sila aalis diyan sa may kung saan po sila nagrarally. Ito po yung mga ka-reaction, ha. Ito yung rally na nangyayari ngayon. Ganyan po karami mga ka-reaction na yan, no. Ayan, live po yan mga ka-reaction na yan, no. Umuulan po pero tingnan po niyo, napakaraming tao na po mga ka-reaction. Ito na ba simula ng katapusan? Lalabas na ba lahat tayo mga ka-reaction? Lalabas na ba ang buong Pilipinas para mag-resign na po si Bongbong Marcos? Ayan po mga ka-reaction ang nangyayari ngayon sa EDSA Shrine. Napakaraming tao po mga ka-reaction.